Amen. Praise the Lord for that. The unchanging Word of God. Okay. So tingnan po ninyo ang inyong mga conference manual. At dyan po tayo magbabate nating pag-aaral sa gabing ito. I will be teaching and preaching at the same time. At na-encourage kasi tayo sa pulpito na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen! Praise the Lord. Okay, so we see ang salita ng Diyos, every word. Okay. Nag-aaralan natin, it's every word, bawat salita. Okay. Ay nagbibigay ito ng kaunawaan. It gives understanding. Dahil marami mga tao, sabi nila, mahirap daw maintindihan ang Bible, lalo na pag King James. No? Pero sa totoo ay pag ikaw ay faithfully na nag-aaral na kanyang salita, nagbabasa ng kanyang salita, the entrance of your word giveth understanding. Kaya man, hindi mo maintindihan kasi nga hindi naman makaentrada ang salita ng Diyos sa iyo. Hindi mo pinapapasok sa iyong puso, kaya hindi ka makaunawa. There is a resistance. But you see, if we only let the Word of God enter into our heart and our mind, then it will give us understanding. Kaya na-appreciate natin ang bagay na yan. Okay. So God promised that if we just read His Word, we will what? Understand. Makakaunawa ka. Understanding is not only knowing what is the knowledge, yung knowledge, yung kaalaman, pero mauunawaan mo yung bagay na iyong binabasa. If only you read His Word. Kaya nga, maging si Apostle Paul, anong sabi niya? Give attendance to reading. Huwag kang absent doon sa pagbabasa. See, it's the reading of the Word of God. Although most of the times ay sinasabi natin, huwag ka lang magbasa, intindihin mo yung iyong binabasa. But you see, the basic tenet of understanding the Word of God is you read the Word of God. Kaya nga kung minsan kahit hindi mo na-appreciate, tayo kumakain tayo ng kanin. Pag gutom ka, walang NFA rice sa'yo at saka wagwag. Pare-pareho yung rice na masarap. Sinandoming, di ba? Basta rice. Kasi nga, gutom ka eh. Pero, see, the more that you eat rice, nakikita mo, pag nabubusog ka na, minsan ay nadidistinguish mo na yung, ay, masarap ito ah. Mukhang hindi masarap itong isa. Tama? Hanggang sa na-develop yung taste mo doon sa nagustuhan mong rice. Kaya minsan ayaw mo nang bumili ng ibang mga rice. Gaya din yan. Si Brother June, sabi niya, dati nabasa niya NIV. Pagkatapos ay nakabasa na siya ng King James. At nakikita natin that it's the King James Bible that is the Word of God. At ito yung ito yung pinakamasarap talagang kainin. Sapagkat wala yang halong poison. It is the pure Word of God. See, we will understand. Yan po ay pangako ng Diyos. Kaya sabi niya, di ba? I have more understanding than all my teachers. For thy testimonies are my meditation. See, it's the meditation. Kaya nga, kapag nagbabasa ka, it's one way by which you can meditate the Word of God. Kung hindi ka magbabasa, wala kang i-meditate. Kagaya din yan sa makikinig ng salita ng Diyos. Kaya ka nga makikinig, open your ears to the Word of God para yung kanyang salita pumasok sa puso mo at isipan mo at yun ang iisipin mo. Amen? You go through the study, you go through the preaching of the Word, you go through the study of the Word. Kaya nga, yung isipan mo ay dapat na, yung tenga mo nakikinig, at kahit mas matalino ka kung minsan doon sa nagpipreach, hayaan mo lang, you go through the testimony of the Word, you go through the outline of the Word.
Ay meron kasi sa atin kung minsan, may mga Kristiyano na ang tatalino kasi nag-aral sa Scepter College. Pagkatapos ay nag-aral pa sa BHBC. Pagkatapos ay matatapos pa siya sa School of Philippine School of Scriptures. Pupunta pa siya sa Crown College. At ang tali-talino na niya, kaya kung minsan pag nagbasa na siya ng verse, alam na niya yung kanyang, alam na niya yung outline doon sa verse, kaya yung naisip niya na outline, yun yung kanyang iniisip. Hindi na siya nakikinig sa teacher, hindi na siya nakikinig sa preacher. Kaya walang understanding. Now, there are times when the verse that the pastor or the preacher, yan yung iyong memory verse. At napakaganda na ikaw ay napag-recite ng verse, pero itong dapat mong tandaan. When somebody is going to preach that word of God, go with the outline that the Lord has given him. Amen? Para ma-appreciate mo, kaya marami hindi nakakapag-appreciate. Wala siyang natututunan. Kasi nga, nananatili siya sa kanyang sariling kaunawaan. Now, the Bible says, I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Yan sinasabi ni David yan. Kaya nga, doon sa the verse na sumunod, di ba? Sabi niyan, I understand more than the ancients because I keep thy precepts. See? So, makikita natin, more understanding than those that are ancients. So, yung mga mas matanda, kasi nga, mas matanda naman ang salita ng Diyos eh. Amen? Sabi nung matanda ay, Toy, wag mo na akong pagsasalitahan ha. At ako ay matanda na, mas matanda ako sa'yo. Ilang taong ka na ba ha? Tapos sasabihin niya, ako, si Kisti na ako. Ikaw ay 20 lang. Aba, ipabalik-balik na ako. Hindi, wag mo akong sisermunan. Sabi ko, Tay, 60 years old ho kayo. Alam niyo ba kung kailan na-publish yung King James Bible? 1611 po. 1611, ibig sabihin, 400 years na ho ito. Ay, sino mas matanda sa inyo? Kaya nga, we have more understanding than the ancients because we keep the precepts of God. Amen? Just keep on reading. Just keep on reading the Word of God. In fact, kung minsan ay hindi man natin naiintindihan yung mga salita, pero tingnan nyo, someone observed these things. No? And we read. Sabi niyan, all Christians profess to believe that God speaks to them in the Bible. He speaks, and therefore He can make us hear and know His voice. But we fall far too readily into the notion that the book only speaks to us. And we find, when we think so, that our spirit does not hear. Then, para maintindihan natin, we go to commentaries. We try one after another commentaries. We know not how to ascertain whether this or that commentary may be most safely trusted. We go further and further away from the book, which all the time we profess to consider divine, and we despair of its teaching, even whilst we seem to ourselves to be reverencing it. Kung minsan, di ba? Kayo, hindi ko alam sa inyong mga nagbibigay din ng mga devotion. O gagawa kayo ng lesson. Kung minsan, anong ginagawa natin? Dahil hindi natin maintindihan yung verse, pupunta tayo sa mga commentaries. Kasi hindi natin maintindihan. Hindi ba ang teacher natin ay ang Holy Spirit? Amen? Then He should give us understanding. Hindi ko sinasabi na mali, mga kapatid, na ikaw ay kumuha o magbasa doon sa ibang mga, yung kagaya ng anong ibig sabihin yan sa English. No? Anong ibig sabihin nito sa atin ngayon? Tinitingnan natin. Word building. But that should not really be our, kung wala kang makuhang Bible dictionary, ang gagawin mo? Amen?
Anong gagawin mo? Wala kang Bible dictionary. Wala ka rin computer. Hindi ka marunong mag-internet. Ayan nga, nakakalungkot pa kapag internet ka ng internet. Mamaya, iba na makuha mong word doon sa internet. At ituturo sa'yo ng mali. So, ang gagawin mo? Well, dapat mong tandaan that KJV is a built-in dictionary. Built-in yung dictionary niya. Now, alam niyo ba kung bakit there are seemingly redundant renditions of the book? Bakit kung minsan sabi, pag nagbabasa ng Bible, di ba, inuulit yan. And he answering said. Nabasa niyo yun, di ba? And he answering and said. Sabi nga nung aking editor noon nakasama, bakit answering and said? Bakit hindi na lang he answered? So, ini-edit niya yung King James Bible. He answered. Ayos na yun. Masyado namang maraming sinasabi. He answering and said. Well, kung minsan ay akala natin mas matalino sila dahil nag-aral sila how to edit. Paano nga naman magkaroon ng mas magandang sulat, naiintindihan. Tingnan po ninyo. Let's understand the word he, answering and said. Ano ibig sabihin yan? Remember that you can answer anything in many ways. Diba? Pag may nagtanong sa'yo, paano ka sumagot? Paano sumagot kung minsan? Pag tinanong ka, naintindihan nyo? Di ba? Gumaganon lang kayo. And you answered me, nakaintindi ka. By saying that. So iba naman yung sasagot ng Amen! And he answering said, Amen! So ibig sabihin, yung answer niya, ay nagsalita siya. Hindi lang siya gumanon. You see, the Bible, the King James Bible is a built-in dictionary. Kaya nga kung may mga bagay na marahil hindi ka maintindihan, just keep on reading the Word, and you will see that it describes the word that you do not understand. Kasi nga built-in yan. Dinidescribe niya yung salita with another word. That's why be very, very careful about using commentaries and other books para lang makaunawa ka. Ang siste kasi, hindi ka nagbabasa. Hello? Gusto mong makaunawa, hindi ka naman nagbabasa. Basahin mo nga, kaya nga keep reading because the entrance of the word giveth understanding. At tatandaan ko ngayong example ni Pastor Bob Gray. When he came here, na nag-preach siya doon sa San Pedro at nagpunta tayo doon. Ang kanyang testimony, merong isang unsaved na pumasok sa kanilang church. Pagkatapos ay ang preaching niya ay he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Yun ang palagi niyang nababanggit. Pagkatapos ay after ng service, nung invitation na lumapit sa kanya, akala niya ay magandang sasabihin. Pagkatapos ang sabi lang sa kanya nung mama, Pastor, you have nothing that you have said except that he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Natuwa siya. Sabi na, memorya niya, salita ng Diyos. And then sa kasasalita niya, and he that hath, do you have that life? So, nung tinanong siya, do you have that life? He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Do you have life? Hindi napatingin siya, sabi na, I really don't. At inilid niya siya, prayer. At nung araw na yun, ay naligtas. See, kung minsan tayo kasi ay akala natin, the more that we explain, ay tsaka lang tayo makakaunawa. Mauunawaan mo ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Wag ko nating sasabihin na ang English naman po kasi yan, hindi ho ako nag-aral. Ay di mag-aral ka na. Kung hindi ka nag-aral noon, pa-absent ka, ngayon mag-aral ka na. Amen?
Yun po ang dapat nating tandaan. The KJV is a built-in dictionary. Now, there is an issue again. Someone might ask, but didn't Jesus speak to the people of His day in their own modern, contemporary language? Hindi ba noong panahon ng Panginoon, ang ginamit niya ay yung lengguwahe, yung modern Greek language, yung contemporary? The answer is no, hindi ho. Jesus read the scriptures to the people and spoke to them in Bible language. Okay. Tingnan po natin, Luke chapter 4. Luke chapter 4. Luke chapter number 4. Verse 16. Okay, ano sabi ng Panginoon? And he came to Nazareth where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to what? Pakibasa ko yan. For to read. Siya magbabasa. Okay. Verse number 17. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found a place where it was written, verse 18, is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he said, ano? And he began to say unto them, this day is this scripture fulfilled in your ears. You see, he spoke in biblical language. So, although, of course, yung time na yon, yung kanilang lengguwahe, marahil it's already Greek, but he spoke in Bible language. He spoke most of the times, in fact, with parables. Ano ba parabola? What is a parable? Yes, it's a story that has a heavenly meaning. Kaya maganda talaga. Kaya nga, pinag-uusapan natin, pag nagbabasa ng Bible, matutunan mo magbasa ng mga kwento. Para hindi yung kwento ni Lola Basyang at hindi rin ang kwento ng Man of Steel ang nasa iyong kaisipan. O kaya ang kwento ng mga Be Careful. Di ba? Yung kagabi ko lang yung Be Careful na yan. Ano yung Be Careful na yan? Be careful with my heart pala na yan. No? Ayun, tingnan mo yun, mga pinapanood ng marami, di ba? Pagkatapos sasabihin, Bible ka ng Bible, binabasa mo. Ikaw naman, nood ka ng mga walang kaparalakang bagay. Pagkatapos babasahin mo pa Harry Potter. Sige nga, kung hindi ka ba naman, Harry Potter, anong Harry Potter? Which? Tapos ang dami-dami pong binabasa. Ngayon, ang daming, nagpupunta ako sa National Bookstore. Ang dami na palang mga libro patungkol ang sulat ng mga Pilipino. Mihira ang bababa, mga nakalagay lang doon ay love story of kung sino-sino. May makikita mo talaga, marami nagbabasa pa rin. Ano binabasa nila? Mga kathang isip, sa isip galing saan? Sa manunulat? At sino yung mga manunulat na yan? Mga lasenggo, kung minsan, yung mga dalawa, ang kanilang asawa, yun, ang kanilang mga, kaya, sinusulat nila yung mga bagay na yun. Ito naman mga tao, basa ng basa. Yung iba, ayaw magbasa, nasa telebisyon. Hindi ba? Hello, Mike Tef. Pinapanood mo magmula, bihira. Tagatapos ay, pag-uusapan pa. Ayan, nakarimarimarim na panuurin ngayon dyan sa Channel 7. Ewan ko lang kung baka meron pang mga miyembro ng simbahan na nanonood niyan. My husbands. Pinanonood. Pinag-uusapan. Tingnan mo yan. Kanino yan? Kanino yung kaisipang yan? Sasabihin niya, Bible ka ng Bible. Ang corny mo naman, Bible.
Ay, sa totoo, makikita mo, if you read, and then you appreciate, hindi lamang kay Jeremiah, kay Joseph. Tingnan niyo yung storya ni Joseph. Anong mga kwento ang alam mo? Pag tinitingnan mo yung storya niya, pag tinignan mo ang storya ng Panginoon, He came to His own, and His own received Him not. Nakita mo ba yung kwento nung itatwa siya ni Pedro? Do you feel that story when Peter, yung nagsabi niya, over my dead body. Panginoon, lahat sila aalis, pero ako hindi. Pagkatapos ay, noong naghuhulihan na, nung hinuli na ang Panginoon, dinala siya na doon kung saan siya i-judge. Ay biglang nagsabi siya, hindi ko kilala yan. Wala akong kakilalang Jesus. Pagkatapos nagmura na siya na magmura, para saan? Para itatwa niya ang Panginoon. Ito pagkatapos tinitigan lang siya ng Panginoon. And then Peter wept bitterly. Yan, may kita mo. And then nung yung istorya na andun sila ngayon sa after na pinakain niya sila, and then ang sabi niya, Peter, lovest thou me more than this? Are you moved with those stories? Anong pumupuno sa storya ng storya sa puso mo? Ano yung mga istoryang yan? Magmula sa alas 2 ng hapon hanggang alas 6, yung mga nanay na nagpaplantya. Ano ang laman ng telebisyon? Pagkatapos uwi mo sa bahay, alas 6 ng gabi, pagkatapos yung kumain, manunood ka na rin. Hanggang anong oras? Alas 11. Anong mga istorya yon? Kanino yun? Hello? Tuwang-tuwa ka pa nga, uma-absent ka pa nga kung minsan ng prayer meeting kasi baka hindi mo... hindi ko talaga makalimutan yung isang member noon. Wala na sila dito. Buti naman. Ang sabi niya sa akin, Pastor, please lang, ngayon lang a-absent talaga ako ngayon kasi climax na huy. Ano climax? Ano pinanonood nyo? Sabi niya si Marimar. Biro mo yan, ipinagpalit ang pakikinig ng salita ng Diyos sa istorya ng Marimar. Pero nung pagkatapos naman yun, after that, sabi ko, andito ka, hindi ba? May panonoorin ka pa? Sabi niya, hindi na ho, nakabili na ho kami ng yung DVD, yung para mag-record. Okay, sabi ko sa katulong i-record na lang niya. Biro mo yan. Ipina-record pa yon, kaya makakapunta naman. Kasi panonoorin, ganun siya, ka-die hard sa istorya ng Marimar. Wala naman siyang sinabi, kundi, yun lang naman ang alam niya sabihin. Natuwa sila sa istorya na yan. Yung iba naman, mga kabataan ngayon, di ba? Yung X-Men. Di ba? Mga X-Men, ano pa ang mga pinanonood ninyo? Hello Kitty? Ano yun? Yan tingnan niyo mga istorya niyan. Ano yung istorya? No, nag-backslide ako. Hindi ko ibinibida ito dahil nag-backslide ako, pero hindi, pero punta ko ng Maynila. Sabi ko, kasi palagi nang naririnig, sabi, bakit ba kasi masama ang manood ng sine? Ay, pumasok ako sa sinehan. Sabi ko, di ako manunood ng masama. Manunood lang ako ng maayos eh. Meron yun, Care Bears. Sabi ko, ito na lang ang panoorin ko para hindi naman Care Bear naman, bear. Punta ako, nanood. Akala ko talaga ay yung umpisa, ang pangit talaga no umpisa, mga kapatid. Dahil bago ka manood pala noon, ay may mga patalastas. At yung mga patalastas na yun, ay kung ano yung mga ipinagbabawal. Ay di wala ka nang magawa, hindi ka naman po pwedeng gumanyan. Maririnig mo rin. Ay di nilakasan ko na lang yung loob ko. Pero talagang ano yan ba? Pagkatapos ayokong tumingin ako doon, ganun din kung anong ginagawa doon sa screen, ganun din yung sa kanan. Sabi ko,
Kaya lumit ako ng lumit doon eh. Pagtingin ko sa kabila, ganun din. Sabi ko, ganun pala yun. Kaya kayong mga nanonood ng sine, sabi ko, wag na lang. Tapos na. 30 minutes din yun. Pero mo 30 minutes na nakakita ka ng mga masasamang bagay. Sabi ko, tapos na. Ano na, Care Bear na. Care Bear na. Di nanood na ako. Akala ko, okay yun. Aba, di nagkasakitan sila. At sabi nung isa, do you know what will heal him? It's love. Let's love one another. At tapos hawak kamay sila. And then mamaya ay na-heal na nga yung nasaktan dahil they loved one another. Sabi ko, hindi yun ang totoo. Who can heal a wounded heart but Christ? Hindi yung pag-ibig natin sa isa't isa, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Pero mo yung itinatak sa puso ng mga bata at mga matatanda, yung mga bagay na yun. Hello? Pagkatapos sasabihin natin, manunood pa tayo ng mga ganyan. Mga basura naman lahat yan. Manunood ka pa ng sci-fi. Ano yung sci-fi? Science fiction, ayaw mo ng fantasy, ayaw mo ng bloopers. Ano yan? Yung yung twins, sino yan? Yung twin, yung mga babaeng twin, nagbabago sila ng mukha. Super twins. Di ba? Natatawa ka sa super twins. Sino nanonood na super twins? O kaya ng mga, ano ba yun? Yung kasagsagan dito sa channel, yung mga fantasies, yung reyna daw ng apoy, reyna ng, sino yan? Ayan. Katapos dumating si Darna. Di ba? Nanonood ka ng Darna. Yung iba, corny naman yan, corny. Gusto niya yung English, pero yung English, Man of Steel. In English lang naman yun eh. Na Captain Barbell, na hindi marunong magsuot ng underwear. Di ba? Ipinamulat sa atin pag magsusuot ka ng underwear ay nasa labas. Kaya ngayon nagbago na ang Man of Steel, marunong na. Nasa loob na. Napansin nyo yun? Kasi nanonood kayo eh. Yung mga istoryang yan ang umukupay sa ating mga kaisipan. Kaya nga, dapat bilang mga anak ng Diyos, hindi doon ang iyong kaisipan, ang kaisipan natin ay ang salita ng Panginoon. Amen? Dapat dito tayo mag-engganyo. Tanong, di ba? Bumili ka pa ng CD, napanood mo na? Hello? Napanood mo na, bumili ka pa ng CD, uulit-ulitin mo, lalo na pag Semana Santa, wala kang ginagawa, bubuksan mo. Pero napanood mo na yun. Bakit pag ikay magbabasa ng Bible, ulit na naman? May year 3 ba tayo ng pagbabasa ng Bible? Di ba dapat tapos na? Bakit kami paulit-ulit? Hello? Hello, Mike Tess? Kaya hindi masama mag-ulit. Amen? Yung mga kwento, si Ma'am, kay Moses na naman yung ikwinento. Bakit naman? After 3 years, Moses pa rin. Ba't anong gusto mo? Man of Steel? Anong gusto mong kwento sa Sunday school? See, bilang mga anak ng Diyos, dapat nating tandaan yung bagay na yan. Now, a recent ad for a new Bible said, finally, an easy to read Bible with modern contemporary English. But what the authors of this so-called easy-to-read Bible fail to understand is that KJV was not written in 7th century contemporary English. It was written in biblical English that every born-again child of God can discern or understand. Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter number 2. Verse number 14. Ano sabi ng salita ng Diyos? Basahin po natin, verse 14.
Ready, go. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because what? They are spiritually discerned. So, ang pagkasulat ng King James Bible ay upang ma-discern natin yan spiritually. Hindi mo yan i-discern by your own mind of understanding. I-discern mo yan by the Spirit. Kaya nga, if you are saved, you can understand the Word of God. Amen? Kaya nga yung classic example natin, yung example ni Chay, na sabi niya noong nagbabasa siya nasa barko kasi unsaved siya. Ewan ko kung save ka na ba ngayon? Ay, nung nasa barko yan, nabasa daw niya yung Bible sa Matthew pa naman siya napapunta chapter 1. Ay, ano ba naman nakalagay sa Matthew chapter 1? The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob. Jacob begat this. Judas begat Phares. Sarah, and Phares begat Esrom. Esrom begat. Sabi niya, bigat. Ano yung bigat na yan? Ang bigat. Kaya tinapon niya yung Bible niya. Bakit? Kasi panay bigat daw ang nakalagay. Hindi niya makaunawa. Bakit? Unsaved pa yun eh. Manginginom pa yan nun eh. Abay, patunayan mo yan. Dahil hindi siya pwede mag-usher. Ang mga manginginom, hindi pwede mag-usher. Mabigat na paratang yan, Brad. Okay. So, kasi nga, hindi naiintindihan. Di ba marami naman talaga magbabasa, hindi ko naiintindihan ng Bible. Kaya marami hindi nagbabasa ng Bible. Hindi naman niya maintindihan eh. Kaya hindi mo rin na-appreciate na basahin kasi hindi mo naiintindihan. Tingnan yung testimony ni Sister Vicky. Nagbabasa siya ngayon ng Bible. Makikita niya, 4 chapters dati. Kuminsan nga, inuurasan mo pa o kaya tinitingnan mo, 4 chapter na ako, yun na. Pero dahil sa kababasa, nung na-appreciate na, hindi mo malalaman, 6 chapters na pala, 7 chapters na. At ayaw mo nang tumigil. Bakit nga? Na-appreciate mo siya, nauunawaan mo. Amen? Kaya yung mga hindi nagbabasa ng Bible, hindi makaunawa yun kasi nga hindi sila spiritual. Hello? Natuto lang, pag di ka nagbabasa ng Bible, because the Word of God is Spirit. Diba yung sabi ng Panginoon, John chapter 6. Tingnan niyo, John chapter 6. John chapter 6, verse number 63. Okay, ano sabi ng salita ng Diyos? It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are what? Spirit, and they are life. Kaya nga, yung salita ng Diyos, spiritual too. Pag binabasa mo, it is the Spirit that speaks to your spirit. Kung hindi ka nauunawan, hindi mo nauunawaan yung Bible mo, ay talagang walang connection, walang connect. Kaya nga, pag walang connect, di ba pinapatay mo na? Tingnan nyo, bakit? Yung iba, gustong-gusto nyo ng telenovela. Kasi nakakapag-connect ka. Tama? Naiiyak ka pa nga. Yung iba naman, hindi makapag-connect kaya hindi yun. Anong kanilang pinanunood? Basketball. Kasi nakakapag-connect sila sa basketball. Tama? Amen? Hindi sila makakapag-connect kasi hindi naman sila maarte. Wala nga sila nun eh. Hindi nga nila alam umiyak eh. Ito lang, sa basketball. O kaya yung UFC. O kaya yung boxing. Yan yung mga kanilang mga ichachal. Yung iba naman, hindi rin makapag-connect doon. Kasi hindi naman siya talaga mabaros. Kaya anong kanyang binubuksang channel? Yung Discovery naman. Ano naman yun? Nakapag-connect siya kasi isip. Di ba? Isip. Kaya nasa Discovery. Yung iba naman talagang walang hilig sa TV kasi hindi nga siya makapag-connect sa TV. Saan siya nakakapag-connect? Sa gaming, sa internet. Tama?
Oh, doon siya nakikipag-connect. Kaya nga kapag meron tayong mga mapapanood o magagawa doon sa internet, nasa internet 'yan. Magbabasa ng mangga. At saka ano pa? Oh, yan kasi nakakapag-connect. Kaya marami sa atin, kaya tandaan mo ito, makinig ka sa akin, if you are you saved? Kung talagang saved ka, makakapag-connect ka sa salita ng Diyos. If not, you cannot discern the Word of God because your spirit and the Word of God ay hindi siya. This is spirit. Sabi ng Panginoon, the words that I speak unto you, they are what? Spirit, and they are life. If you are alive, then this will be your life. If you are spiritual, then you can connect to the Word of God. Kaya kung ang connection mo lang yan, para kayo mga nag-aaral sa academy, kung ang connection nyo lang kasi nga required sa academy, kaya paglabas mo sa academy, wala ka na namang Word of God. Kasi nag-connect ka lang para makasulat ka ng pang-perfect na quiz. Oh, sa totoo lang, sa academy, di ba mga pages nyo, how many points ang bawat isang memory verse? 10 points? 5 points? Tama? Oh, then that makes 100 page test. Pero kung wala kang connection doon, pag nag-graduate ka na, wala na rin yung iyong mga binasa. Kaya pagbabasa mo ng Bible, nakakasawa na, hindi ka na magbabasa ng Bible. Pag pumasok ka na doon sa school nyo, wala nang Bible. Wala nang ka-Bible. Bakit? Wala naman siyang connection eh. Na i-connect lang siya doon sa Word of God dahil papaluin siya at hindi siya makakapasa ng pace test. Okay, tingnan mo kung ikaw saved. Are you saved? Yes. Kung ligtas ka, ikaw ay born again, then you can discern because it can be discerned by the Spirit. They are spiritually discerned. Yung bagay na yan, naman. Kaya nga, maging yung mga tao dito sa John chapter 6, di nila maintindihan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, He who eats of my blood, eats of my flesh and drinks of my blood. Di ba? Yan sinasabi ng Panginoon. I am the bread of life. Sabi ng mga tao, paano natin siya kakainin? Ay, hindi naman mga Hudyo ito, ang mga Hudyo, bawal sa kanila talaga, yung dinuguan. Sa Pilipino, ay masarap yung dinuguan. Pero yung mga Hudyo, sabi, nandidiwi sila, bakit ipinaiinom niya yung dugo niya? Ay sabi nga ng Panginoon noon pa sa Old Testament, yung dugo na yan, ay wag niyong iinumin, wag niyong kakainin. Pagkatapos sasabihin ng Panginoong Kristo sa kanila, He who drinks of my blood, pagkatapos sabi ng kakainin mo yung flesh ng iyong anak. Hindi nila maintindihan kayong ano sabi natin? John chapter 5. John chapter 6. Tingnan natin. Hindi ko kayo niloloko. And sabi niya, verse number 59, John chapter 6. Okay, verse 59. Ang sabi, these things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. Ano yung mga sinasabi niya? Yun sa verse 55. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Yeah, di ba? Pinapakain niya ang katawan niya. Verse 60. Many therefore of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying. Who can hear it? It's hard. Hindi natin maintindihan. Ano yung sinasabi niyang yan? Pinapapatay siya. Papatayin. Paiinumin tayo ng dugo. Pinapakain niya yung kanyang flesh. Hindi na maintindihan. Kaya anong nangyari? Verse number 61. When Jesus knew himself that his disciples murmured as he said unto them, Doth this offend you? And then, verse number 66, anong sabi? From that time, many of his disciples went back and what?
walk no more with him. Oh, kaya nga marami nung una nagbasa ng Biblia. Pagkatapos, wala na ulit. Hello? Nagkumpisang, ay, saya-saya na magapagbasa ng Bible. Pagkatapos, ay wala na. Kasi nga walang connection. Baka naman yung connection mo sa Diyos ay hindi totoo, kapatid o kaibigan. You must make sure that you really are a born-again person. Amen? You must be saved. Okay? Upang magkaroon ka ng tamang connection sa Panginoon. Now, let's go further. Marahil, others would complain about the fact that the KJV's words are archaic and hard to understand. Kaya nga, the easy solution would be to use dictionaries, lexicons, and other Bible study references. Very dangerous ho yan. Bakit ho? Ang mga dictionaries natin and expository books that attempt to give more accurate meaning of some biblical word or passage, they are man-made. Man-made. Now, this is because men who gave us our Greek or Hebrew lexicons were mostly unsaved liberals whose views and interpretations of the Bible were tainted by Gnosticism, mysticism, classical mythology, and secularism. The various conflicting definitions given by lexicons cannot be from God because He is not the author of confusion. Yan dapat nating tandaan. God is not the author of confusion. Kaya nga, if you read the Word of God, He will lead you rightly. The entrance of your Word giveth understanding. Ang sabi ng Panginoon, kaya nga, I have more understanding than all my teachers. Why? Because my meditations are your testimonies. Hindi yung mga sinabi ng dictionary, hindi yung sinabi nito, kundi ang iyong minimeditate is the Word of God. Sometimes we may not understand, but thank God for pastors and teachers who will teach us anong ibig sabihin ng salitang ito. Pero hindi ibig sabihin kapag itinuro na yung meaning nito sa iyo, ay aalis ka sa pure word at ang ipapalit mo yung meaning ng word. Nakuha po natin? Kaya nga, yung ating memory verse ay nananatiling memory verse. We know the meaning of it, but it is still the Word of God that we should use. Nakuha nyo ba? Kasi kung minsan, ganito, may mga verses dyan, marahil hindi natin naiintindihan, at may mga words na, kagaya ng propitiation. Who understands the word propitiation? Ano ibig sabihin ng propitiation? Ano nga? Office? Peace. Okay. Peace, pampalubag loob. Di ba? Ibig sabihin yan. And He is the propitiation of our sins. Nakalagay yan sa 1 John chapter number 2. So He is the propitiation of our sin. Now, hindi yung, and He is the appeasement of our sins. Hindi ganun. But what we use is, and He is the propitiation of our sin. Because the Word of God is propitiation. It is not the other way around. Amen? So, tinutulungan lang tayo ng mga pastor o mga teachers, maunawaan ito. Pero when you read the Word and when you put it in your heart, it is the Word that you put in your heart. Kaya nga may kipag-usap pa rin tayo sa pamamagitan ng mga verses. Otherwise, we are telling that the Word of God and the lexicon are of the same value. Hindi pwede. Naunawaan po natin na ang Word of God at saka yung dictionary word ay pareho lang. Kaya interchange mo na lang siya. Dahil naintindihan mo yung ibig sabihin nun. But the Word of God is propitiation. Hello? Amen? May connection pa rin ba? Now, do we still connect? Kung hindi na,
Mukhang naputol na ang signal. Amen. Okay. Now, today, the direction towards Greek dictionaries, lexicon, or modern Bible versions, these numerous conflicting versions set up the need for an interpreter to supersede the authority of the Holy Bible, thus subtly moving the church back to the Old Testament or the Roman Catholic priesthood, which established an intermediary between God and man. Di ba? Kaya merong isang sekta, sabi nila, kayo ba ang isinugo ng Diyos? Bakit kayo may hawak na Biblia? Tama? Kaya ang meron lang karapatan yan ay yung mga isinugo ng Diyos. Kayo ba sugo? Bakit kayo may hawak ng Bible? Dapat ang hawak ninyo ay pasugo. Oo nga, kasi nga, hindi naman dapat yan eh. O kaya, kayo ba ang kinausap ng Diyos dyan? Kaya kayo nagsasalita? Kung kayo yun, hindi kayo lang dapat. Yung mga nandyan ay wala. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat nating tandaan that we can have an access or connection with God directly. Amen? Kaya pag binasa mo ang salita ng Diyos, hindi ka ililigaw ng Panginoon. Kahit pa sa tingin mo ay napaka-highfalutin, hindi yan highfalutin, yan ay biblical words. Yan ay salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, yun ang ilagay mo sa puso mo. At ang salita ng Diyos, yan ang imemorya mo. Kung hindi mo pa naiintindihan, imemorya mo lang yun, salita ng Diyos yun. Sooner or later, you will be able to understand. Amen? Now, remember that by correcting a word or phrase in the Bible, man is placing his lexicon on the same level with the Scriptures. Tingnan niyo ang Scriptures. Ano ba ang Scriptures? 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Verse number 1 and 2. And I, brethren, when I came to you, came not with the excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Verse 2, read. Save Jesus Christ and Him crucified. Verse 13. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual to spiritual. Yan, may kita natin. So, the Scripture is not from man's wisdom. Kaya nga, dapat mong tandaan, huwag kang mabahala kung marahil wala kang lexicon, wala kang Bible dictionary. Huwag kang mabahala nun. Kasi nga, ang Biblia ay ibinigay ng banal na Espiritu. And remember that the Holy Spirit is the one who is going to teach. Kaya ang tawag natin sa Bible, it is the sword of the Holy Spirit. At ang salita niya, dahil salita na niyan, yan ay mauunawan. Kagaya nga kanina, sabi ko sa kausap ko, naniniwala ka sa Bible na yan ay salita ng Diyos? Opo naman. Pero tingnan mo, sabi mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay. Pinakita ko sa kanya, 1 Peter. Sabi niyan, tingnan mo, 1 John. Ang bagay na ito ay isinulat para malaman natin na tayo ay may buhay na walang hanggan. Di inisa-isa ko, binasa ko sa kanya ang Romans. Binasa ko din, pagkatapos nag-pray kami. Tumanggap siya sa Panginoon. Sinong tinanggap mo? Sabi, ang Panginoong Jesucristo. Totoo yun? Totoo naman po. Tapos binasa namin John 1:12. Ang sabi na John chapter 1 verse 12, ano nga ho? But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Ang tumanggap, naging anak ng Diyos. Naging anak ng Diyos. So ano ka? Sabi niya, anak po ako ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, saan ka pupunta pag namatay? Di siyempre sa langit. Alam mo na. Saan mo nakuha yun? Di ba nakita mo yun sa Bible? Siya na nga mismo ang nag-interpret, naging anak ako ng Diyos. Nabasa niya. Hindi na kinakailangan ngang i-explain ko ng husto. Nabasa niya yun. Why? Because it is given by the Holy Ghost. And understanding comes from the Holy Ghost.
Kaya magpasalamat ka kung sa pagbabasa mo nakakaunawa ka because the Holy Spirit makes you understand. Dahil ang daming nagbabasa ng Bible, pilit na unawain ang Bible pero hindi nila maunawaan. Kaya nga umaalis sila. Sabi na, wag na yan. Ito na lang yung basahin natin. O kaya nagbasa na lang sila ng Harry Potter. Kasi hindi na nila maunawaan. Nakuha niyo? Amen? Okay, so, if to some, the King James Bible seems confusing, unintelligible, incredible, impossible, misleading, garbled, or obscure, dapat ito tanda natin, it is because it is the truth of God recorded in a book. And what is its design? To either destroy or save the reader, depending upon his attitude towards it. Bakit to? Ano ba sabi? Anong salita ng Diyos? Nakakasira din pala yun? Oo! Nakakasira ang salita ng Diyos. Bakit to? Jeremiah 23 verse 29. Ang nakalagay. God's word is what? Fire! And what? Hammer! Anong ginagawa ng fire? Sinusunog. Kung hindi totoo, pag sinunog yan, tupok yan. Pero kung yan ay gold at kahit sunugin mo, lalong magniningning yung gold. Amen? Kaya nga, yung mga tao, kapag ang iyong attitude sa Word of God, it will actually reveal who you are. Kaya kapag meron nagbabasa ng Bible, ako'y natutuwa, pero lumalabas din naman yung katotohanan afterwards. Kung siya ay totoo yan o hindi. Because it will be revealed by fire. Ano pa sabi? Matthew 21 verse 44. Tingnan nyo salita ng Diyos. Matthew 21 verse number 44. Ano sabi? And whosoever shall fall on this stone shall be broken. But on whomsoever it shall fall, it will grind him to what? You see, that's what the Word of God will do. Kapag ikay nag-fall sa Word of God, it will break you. At kapag yan naman Word of God will fall unto you, it will ground you to powder. Ang pimbihira yan. Dudurugin ka talaga. Kaya yung mga hindi naniniwala sa Bible, yung mga scoffers, tingnan nyo yung kanilang buhay. O kaya yung mga naging Kristiyano na dati nagbabasa ng Bible, pero ngayon hindi na nagbabasa ng Bible, tingnan nyo buhay nila. Kaya huwag ho tayong maiinggit doon sa mga nag-backslide. Ang backslider ay hindi dapat kinaiinggitan, kapatid. Dapat maawa ka. Dahil kahit sabihin man natin na sila ay may pera, ang pera hindi nagbibigay ng kagalakan. Amen? Kahit pa sila nakapunta sa kung saan-saan, kung saan-saan mga lugar, at malalaking mga bahay nila, at lahat ay may mga material na mga bagay sila, that will not make them happy. Miserable ang buhay ng tao na malayo sa Diyos. Dahil ang pagkagawa sa atin, mga kapatid, tayo ay ginawa na may pangangailangan sa Diyos. May kaluluwa ka, mayroon kang spirito, at yun ang iyong nature. That nature of man is to find the spiritual supreme God. Yan ang nature natin. Kaya tingnan nyo, kung hindi sila makabasa ng Bible, pero may paniwala sa Diyos, anong gagawin nila? Gagawa sila ng Diyos. Kaya gagawa sila kung anong makita nila. Pag nakita nila yung araw, yun ang gagawing Diyos. Mga Hapon, di ba? Ang Diyos ang araw, kaya nga the land of the rising sun. Wino-worship nila ang sun. So makikita natin yan kasi nga spiritual ang tao, at kung spiritual ka, maghahanap ka talaga ng Diyos. Kaya magpasalamat ho tayo that we are exposed to that truth.
Amen? The Word of God. At ito yung pinaniwalaan natin. Pag walang Biblia, wala ka nang mapapaniwalaang tama. Because thy word is truth. Yan sabi ng Panginoon. So, you see, it will break those that will not follow it. Like the psalmist doon sa 140, tingnan ninyo, Psalm 119 verse 140. Psalm 119 verse 140. Thy word is very pure, therefore thy servant, what? Loveth it. See? We must bear in mind that God has founded them forever. Paul, on the other hand, claims that Christ sent him to preach the gospel, not with the wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, sabi ni Apostle Paul, not as pleasing men, but God which trieth our hearts. For neither at any time used we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is witness, read, nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others. Yan ang sinabi niya sa 1 Thessalonians chapter 2. Kaya dapat nating tandaan, no? It would be the Word of God, the very pure Word of God will indeed give us understanding. Now, early Bible translators, kagaya ni na Erasmus, Beza, Wycliffe, others, drew attention to the difference between biblical and classical Greek. At ganito ang warning ni Erasmus. Sabi na, there is a danger of taking words in a sense they may well have in classical Greek, but which is not the sense in which they are used in the New Testament. Kagaya din ng salita natin sa panahon. Diba? May mga bata na nagsasalita ng mga garbled. Pero ano yung sinabi mo? Nagsalita siya. No, may bata nga dito, nagsalita, nagmura. Ito na, ano intindihan mo ba yung sinabi mo? Ano po, tinapay po, nahingi ako ng tinapay. Kasi itinuro sa kanya yung ganun. Parang yung Amerikano noon. Paano ang diniro, yung bagong salta na Amerikano. Paano ba ang Tagalog ng how are you? Ang pangit ka. Yan tinuro. Kaya pagdating sa pulpito, pangit ka. Kasi how are you? Kasi nga hindi nila naiintindihan. Now, ganun din yung mga panahon niyan. May mga Greek words, kaya huwag kang basta-basta yung gagamit niyan. Ito ang sinasabi ni Erasmus. Nakakala ng marami, ito ang ibig sabihin ng Greek na ito, ganito, ganyan, ganyan. Wala hong katotohanan yan. Kaya, do not feel inferior if you do not know Greek. You must know the Word of God. Amen? Amen? Okay, so we are exhorted to divide rightly the word of truth. As such, we must learn to compare spiritual things with spiritual. Yan. Ano ibig sabihin ng comparing spiritual things with spiritual things? Yung verse na yan, i-compare mo sa ibang verse. Yan ang ibig sabihin yan. Yung kwento na yan, sa New Testament at sa Old Testament, pinagko-compare mo. Hindi yung i-compare mo yung sarili mo sa iba. Uy, mas spiritual ako kaysa sa'yo. Kasi spiritual ka, I am more spiritual. He is most spiritual. Comparing spiritual with spiritual. Hindi ho yun na ibig sabihin na. Ibig sabihin yan, you compare spiritual truth. Yung nabasa mo dyan sa Old Testament, compare it with in the New Testament. In other words, verse will explain another verse. Yan ho ang sinasabi ng salita ng Diyos. That's why, maging si Michael Faraday, tingnan niyo yan, we are closing now. Sabi ni Michael Faraday, the Christian who is taught of God, find his guide in the Word of God. He looks for no assurance beyond what the Word can give him.
And if his mind is troubled by the cares and fears which may assail him, he can go nowhere but in prayer to the throne of grace and to the Scripture. If his attention is called to the revivals, it cannot be that he should feel instruction or assurance there other than what he finds in the Scriptures. Hindi dahil nagpunta ka ng revival meeting, revive ka na. Yan ang sinasabi niyan. Marirevive ka kung yung revival, itinuro ka sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, yun ang inilagay mo sa iyong puso. At yun ang nag-revive sa iyo. Yan ang totoong revival. You come to church, ganun din. Without reference to them. And it seems to me that any power they may have over his mind other than the Scripture has must be delusion and a snare. So, ganda-ganda talaga na service. Pero wala ka naintindihan, wala ka namang salita ng Diyos na dala-dala. Hello? Revive ka ba? Oh, revive na revive ako. Saya-saya kang kagabi. Ang galing-galing nung joke ni Pastor. Yun. Wala siyang natutunan. Hindi revival yun. Delusion yun. It's a snare. Dapat ang nag-revive sa'yo yung Scripture, yung salita ng Diyos. Amen? And then, it said, the Christian religion is a revelation in the Word of God. And if in the mercy of God it should please Him that one seeing the commotion about Him should be led to examine His ways, it will be only in the Word of God. Yan, napaganda yung point na yan. Kung kinakailangan i-examine niya yung kanya sarili, hindi niya gagamitin yung iba. Hindi siya kagaya ng Pariseo. Buti pa ako, nakapagsimba ngayon, ikaw wala. Bakit naman wala? Hindi na-revive yun. Ang na-revive, you will not examine the lives of others, but you will examine your life in relation to the Word of God. Yung salita ng Diyos na narinig mo, yun yung ginamit mo para examine yung sarili mo. Hindi yun para pang-examine sa iba. Amen? Kaya ganun ho yan. Kaya nga, the entrance of your word giveth understanding. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin na mapag-aralan ang inyong salita. Totoo, Panginoong Diyos, na ang inyong salita giveth understanding. Pero sa totoo po, most of the times, dahil po sa aming mga kakulangan at kasalanan and unfaithfulness, we become detached from your word and we are disconnected with the giver of life. Kaya po ngayong gabi, Panginoon, we have realized na kung pag-uunawa din lamang pag-uusapan ay sa pamamagitan ng inyong salita, help us indeed to understand and be connected with your word. Ikaw po manguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang mga salitang ito sa aming buhay. At baguhin ang amin nga pong kaisipan na mauunawaan po namin ang inyong salita because you are our greatest teacher. Kaya mo ibinigay ito para basahin namin at ikay mangusap sa amin. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa naririto ngayon. That we may not do this just for the sake of doing it, but because we would like you to touch our hearts and give us understanding as we study your word. Thank you for this opportunity. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, why don't we come to the altar and talk it out with God? That every time magpasalamat tayo, if the Lord talks with you every time when you read the Word of God and you come to church, you thank the Lord for it. At kung hindi man, bakit hindi ka lumapit sa Panginoon and ask Him, Lord, help me understand.